Biblia. Ang sabi ko kanina, ganito. Sabi ko, yung pag-uusap batay sa Biblia. At sabi ko, kung ang pag-uusap ay otoridad sa kaligtasan sa panahon ito, walang ibang pinakamatibay na otoridad kundi si Kristo at mga apostol. Kaya kapag gagamit sila ng mga ibang sulat na kontra doon sa sinabi ni Kristo at mga apostol, ang dapat natin gawin kung pagpipiliin tayo, ang kunin natin yung sa kay Kristo at mga apostol. Ayun. Doon siya ay nagtatanong na dinadaya na kayo. Ano ba ito, Mr. Soriano, yung Biblia? Di ba yung bagong tipan Biblia? Hindi Biblia yung bagong tipan. Bahagi yon ng Biblia. Ayun. Kaya pag sinabi, patutunayan namin sa Biblia, kung kunin mo sa bagong tipan, pinatutunayan mo ng ayon sa Biblia. Yan ang dapat natin. Yun ang matalinong pag-iisip. Oo. Pero, pagka sinabing, patutunayan ayon sa Biblia, lahat na lang sa Biblia, hahanguin mo, ligaw ang isip mo nun. Bakit? Kung patutunayan mo ayon sa Biblia, yung bang binasa ko wala sa Biblia, na lahat ng bagay na nakikita may katapusan. Yun ba wala sa Biblia? Nasa Biblia. Yun, ang mga saksi, ang ugali, hindi na nila kukunin yun. Hindi na nila kukunin yun. Babaliwalain na nila yun. Ang katunayan, hindi na nila ipinaliwanag kung anong kahulugan ng sinabi ni Pablo. Bagaman nire-refute niya na yung kahulugan daw nun yung nakikita. Yan ang bagong langit at bagong lupa. Nakikita ba yan o hindi? Sinulat ko. Meron daw mababasa sa Biblia na ang lupa'y mananatili magpakailanman. Ha? At pagkatapos, yung baraway kang bagong langit at bagong lupa, nakikita o hindi? Sumagot yung isang kasamang maliit doon sa bandarong. Nakikita. Tingnan, kung gano'ng mandaya ang saksi ninyo ba? Bakit? Hindi ko naman masasabing di Tagalog ito. Iba ho yung nakikita kaysa makikita. Huwag kayong paloloko sa saksi ninyo ba? Yun hong lupang ito na sinasabi ni San Pablo, lahat ng bagay na nakikita, present progressive. Sabi ni Pablo, lahat ng bagay na nakikita, kailan? Ngayon. Nakikita, present progressive. May katapusan. Pero wala akong sinabing, yung makikita, may katapusan din. Iba ho yung makikita sa nakikita. Naintindihan nyo ba? Ano po ang tema, mga kababayan? Maaalala ko lang sa mga Ginoo nating kausap. Patutunayan ko ang tema nila. Ang lupang ito ay hindi masusunog at mananatili magpakailanman. Ngayon, binabakurang ko raw yung 1.4 ng Ecclesiastes. Ayaw ko raw pabasa sa kanya. Pwede ba kitang matigil ng pagbasa? Ang totoo, kahit mali, binabasa mo Oo. Ano na sa tema? Patutunayan niya, ang lupang ito mananatili. Ano yung binasa niya? Babasahin ko. Pakinggan niyo kung gaano manloko saksi ni Job, ha? Pakinggan niyo, ha? Pakinggan nyo, pakikita ko naman dito. Isang sali ng lahi ay yumayaon. Ang ibang sali ng lahi ay dumarating. Ngunit ang lupa ay nananatili. Mananatili ba? Kita nyo? Ang nasa tema ano? Mananatili. Ang binasa, ang lupa ay nananatili magpakailanman. Iba yung nakikita kaysa sa nakikita. Iba yung nananatili kaysa sa mananatili. Ang tanong mga kababayan, alin ba yung mananatili? Kasi yung binasa niya, nananatili alin ba yung mananatili? Basa, pakinggan nyo sa isang talata ng Isaya. Nako,
Abay! Niluluko mo kami ha, harapan. Ere! Alin ang mananatili? Basa sa 65. Yan ang ganito mababasa. Sapagkat narito, ako'y lumilikha ng mga bagong langit at ng isang bagong lupa. At ang mga dating bagay na hindi na maaalaala o mapapasaisip man. May sabi ang Diyos dito, lumilikha siya ng isang bagong langit at isang bagong lupa. Tatandaan nyo ha, pag matino ang isip ng kausap, pag sinabing bago may luma, hindi ho sasabihin ng bago kung wala pang luma. Ayan. Ang sabi ng Diyos, narito ang wika ko'y lumilikha ng mga bagong langit at ng isang bagong lupa. Eh ano ang sabi ng Diyos? Tungkol doon sa nililikha niyang bagong langit at bagong lupa sa 66:22. Sapagkat kung papaanong ang mga bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikhain ay mananatili sa harap ko. Alin ang mananatili? Mananatili. Future progressive. Mananatili. Alin ang mananatili? Bagong langit, bagong lupa, hindi ang lupang ito. Nakita nyo? Kaya mga kababayan, kung kayo papayag na yung nasa Biblia iniiba. Sa Biblia, bawal yun. Bawal yun. Pakinggan nyo kung ano ang bawal ng Biblia. Sa isang talata ng Mateo. Eto, pakinggan nyo ha. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit. Nakita nyo ito? O baka hindi nyo napansin. Hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, isang tulbok o isang kutlit, hindi mo wala sa anumang paraan sa kautusan. Biro mo ang bawal ni Kristo. Tulbok. Punto. Ha? Kutlit. Koma. Ayaw niyang mawala sa kautusan. Ayaw niyang mabago. Tulbok at kudlit. Aba, lalo na itong mga ito, diferensya dito, napakalaki. Yung mananatili, pinalitan ng mananatili. At yung nakikita, pinalitan ng makikita. Mapakalaking diferensya, no? Mga kababayan. Sa isang mag-aaral ng Biblia na natatakot sa Diyos, may budhing mabuti sa kapwa-tao. Hindi mapatunayan lang yung bagay na kanya sinasampalatayan kahit na baluktutin ang sitas. Hindi mo gagawin nyo kung may takot ka sa Diyos. Iba yung nananatili sa mananatili, iba yung nakikita sa makikita. Alin ho ang mananatili? Hindi ho ang lupang ito. Bakit hindi ang lupang ito mananatili? Kasi may sinasabi sa Biblia na mga bagong langit at bagong lupa. Ayun. Ngayon, alam nyo ba kung bakit nila sinasabing ito'y mananatili? Kung sabihin nila, mananatili talaga. Ha? Ngayon, kung sabihin nila, mananatili. Ha? Bagaman ang nababasay nananatili, kung sabihin mananatili. Ngayon, alam nyo kung bakit? Kasi gusto nila mamanay ito eh. Mamanahin daw nila. Dinasan niya. Babasahin ko rin. Babasahin ko. Sa 5:5. Mapapalad ang maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Ayun. Meron palang mamamanang lupa ang mga maamo. Ang tanongin natin ay ang Biblia rin. Panginoon, sabi mo, mamanahin ang lupa. Alin? Yung karuhatan? Yung Valenzuela? Alin ang mamanahin ng maamo na lupa? Pakinggan nyo sa isang talata ng Hebreo. Sa
Basa! Babasahin natin. Ayon sa pananampalataya, ay nangamatay ang lahat ng mga ito na hindi nila kinamtan ang pangako. Yung mga lingkod ng Diyos sa una, nangamatay sila na hindi nila kinamtan ang pangako. Ngunit kanilang nakakita at natanaw mula sa malayo at kanilang ipinahayag na sila'y pawang mga taga-ibang bayan at manglalakbay sa ibabaw ng lupa. Ano po ang kalagayan ng mga lingkod ng Diyos? Hindi sila magmamala sa lupang ito. Nanlalakbay sila rito. Saan sila pupunta? Saan sila pupunta? Manlalakbay lang pala sila sa lupang kasalukuyan. Saan sila pupunta? Tuloy. Sapagkat ang mga nagsisipagsabi ng mga gayong bagay ay nagpapakilalang hinahanap nila ang lupain kanilang sarili. Meron palang lupain sarili yung mga manlalakbay dito sa lupa. Ninyo. At katotohanan kung kanilang naalala yung lupain kanilang pinanggalingan, ay nagkaroon sana sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik. Ngunit ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain sa makatwid bagay ang sa langit. Pag nakabasa ng lupa ay isang kahulugan. Isang kahulugan. Sila nila kung paano mandaya ang mga ito. Pag gusto nilang yung lupa ay patulugin tao, patutulugin tao. Pagka gusto nilang patulugin yung lupa ay ito mismo, patutulugin nila. Walang disiplina. Walang disiplina. Huwag ka maingay. Oras ko to, hindi ako kumitibo pag tayo ka nagsasalita. Hindi ako kumitibo pag nagsasalita ka, huwag kang bato. Ngayon, itong mga ito, nakabasa ng lupang mamanahin. Aba, pinakahulugan na isip niya yung lupa ng lola niya. Ano yun ang naisip niya? Kaya ito ang lupang ito, ang mamanahin nila. Pero totoo mga kapatid, talaga namang may mamanahin. May mamanahin talaga ang mga manlalakbay. Yung mga manlalakbay sa ibabaw ng lupa, magmamana ng isang lalong mabuting lupain sa makatwid bagay yaong nasa langit. Alin pong lupain nyo na mamanahin? Bagong lupa. Ano ang sabi ni San Pedro? Sa langit na bago at sa lupang bago at sa langit na dati at sa lupang dati. Basa, pakinggan nyo. Ano sasabihin mo? Hindi ito literal na lupa, ha? Ito ang sabi ni San Pedro. Ngunit, ang sangkalangitan ngayon, yung langit ngayon, hindi naman yung langit, bagit dadating na langit pa eh. Yung sangkalangitan ngayon, at ang lupa ngayon. Ngayon na sabi niya, sa pamamagitan ng gayon ding salita ay iningatan talaga sa apoy, na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol ng mga taong masasama. Darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na iyan mapaparam kasabay ng malaking ugong. At ang mga bagay sa langit mapupugnaw sa matinding init. At ang lupa ayun. At ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Ngayon, ano sabi kayo? Kung masusunog yun, tuloy. Ngunit, ayon sa kanyang pangako, naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa. Ang tanong ko sa saksi ni Jehovah, kung yung lupang masusunog mga tao, ha? At ang susunog na apoy ay eternal destruction. Ano naman yung hinihintay natin na bagong langit at bagong lupa? Ano yung bagong tao hintay natin? Ha? Yan. Yan ho, ang matotoo na si San Pedro may
isip na nagsasalitang matuwid. Na ano ang sinasabi niyang matuwid? Yung dating langit, yung dating lupa masusunog. At ayon ang wika sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo. Hindi sila, ha? Yung mga Kristiyano naghihintay. Kaya nga naghihintay! Wala pa! Dahil kung ito na mismo, hindi mo nahihintayin. Ngayon, ayon sa sabi ni San Pedro, naghihintay tayo ng isang bagong langit at ng isang bagong lupa. Nakikita nyo, yun ang mananatili. Yung bagong langit, yung bagong lupa, yun ang hinihintay natin. Sino naghihintay? Mga apostol. Eh, sino ba yung mga apostol na yun? Na ang pag-asa, hindi ang lupang ito, kundi ang pag-asa hinihintay. Bagong langit at bagong lupa. Sino yung mga apostol na yun? Pakinggan nyo. Si Pablo, si Silvano, at si Timoteo, sa iglesia ng mga taga-Tesalonika, sa Diyos Ama, at sa Panginoong Jesucristo. Hindi pala mga saksi yun eh. Hindi pala sila mga saksi. Sila'y kaanib sa iglesia ng Diyos at ng Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang samahan o kongregasyon ng mga apostol, mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, yun ang nagsasalita sa talata, naghihintay ka tayo ng bagong langit at bagong lupa. Hindi katakatakang ang hinihintay naman ng mga saksi niyo ba? Ito. Kasi hindi naman sila yung nagsasalita dun sa talata eh. Ang mga apostol, nakaanib ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Yan ang nakasulat sa Biblia. Sila, hindi naman katakataka, saksi sila ni Jehovah. Nag-umpisa sila noong 1931, ano? Na matawag silang saksi ni Jehovah. Hindi magkakatakang magkaiba ang pag-asa ng dalawa. Kasi ang original na nasa Biblia, yung iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na pinagsama-samahan ng mga apostol, na yon ay naghihintay ng mga bagong langit at ng isang bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. Ngayon, meron pa akong narinig na sinabi ng ating kaibigan. Binali niyo eka, si Mr. Soriano, binasa eka yung langit at lupa ay masusunog, hindi literal. Babasa eka tayo, binasa. Ang layo ng binasa. Ano yung malayong binasa? Sabi lang ni Cristo sa 19:24 ng Mateo, binasa. Sa totohanang sinasabi ko sa inyo, magaang pa sa isang kamelyong pumasok sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Literal ba itong butas ng karayom yan? Yan ba yung literal na kamelyo? Ang tanong ko, kung hindi naman literal, mahirap ba naman kung hindi literal? Gawin mo nga spiritual yung kamelyo, pag hindi araw-araw, naipasok ko yun, di ba? Gawin mo nga spiritual yung kamelyo, kung hindi ko maipasok sa butas ng karayom? Kaya nga, literal yung kamelyo, literal din yung karayom. Kaya nga, ang sabi ng mga apostol, ano pagkaintindi ng mga apostol? Pareho ba sila ng pagkaintindi ng saksi ni Jehovah? Basahin natin, pakinggan nyo. Kung ano ang pagkaintindi ng mga apostol. Sa bagay, hindi kasali sa tema ito, pero susundan ko. 19. Nang magkagay, sinabi ng mga alagad. Ano sabi ng mga alagad? Sino nga kaya? Sabi ng alagad, sino nga kaya ang makakaligtas? At pagtingin ni Jesus ay sinabi sa kanila, hindi mangyayari ito sa mga tao. Makapit, talagang hindi mangyayari sa tao yun, sapagkat literal na kamelyo yun at karayom. Yun ang pagkaintindi ng mga apostol. Sabi ng apostol, sino pa makakaligtas? Di pwede talaga eh. Cannot be. Hindi pwedeng pumasok sa karayom ang kamelyo. Literally, naintindihan ng mga apostol, di pwede. Kaya, sino makakaligtas, sabi ng mga apostol? Sumagot si Kristo. Ang walang pangyayari sa tao ay mangyayari sa Diyos. Yun.
Okay. Okay. Konting tahimik lang tayo, no? Okay na po kayo, Ginong Kusariano. Kahit anong oras lang kayo. Sige, okay. Bumira ka lang. Kanina, narinig po namin, ang sabi po ninyo, kapag sinabing walang hanggang apoy, ang walang hanggang doon ay yung apoy. Ang tanong ko ngayon ay ganito. Yung bang binabanggit na walang hanggang apoy yung ba'y talagang ang apoy na walang hanggan ang tinutukoy doon? Yung bang mismong apoy ang walang hanggan doon? Yung dagat-dagatang apoy, pati yung apoy na nandun, pati yung nakalagay doon, puro walang hanggan yun. Hindi nga, sa mga tweet, yung literal na apoy ang tinutukoy nyo. Dito sa Judas 7, ang sabing ganun, ang Sodom at Gomorrah dumanas ng walang hanggang apoy. Ibig nyo pong sabihin, sa lugar ng Sodom at Gomorrah hanggang ngayon nag-aapoy. Ang Sodom at Gomorrah, magbabata sa walang hanggang apoy. Kasi pagkatapos ng apoy na sumulog sa kanila, tanda na, di pa ako tapos eh. Tapos yung apoy, walang hanggang apoy. Hindi pa ako tapos. Patagutin mo. Ang Sodom at Gomorrah, ganito, magbabata sa walang hanggang apoy sapagkat pagkatapos na sila ay masunod dun sa unang apoy, may pangalawa pang apoy na susunog sa kanila. Teka lang, di pa ako tapos. Ang katunayan, dun sa Judas. Huwag mo akong disiplinahin sa sagot ko. Di pa ako tapos, Mr. Moderator. Ito muna. Hindi, meron akong pruebang babasahin. Ang katunayan, sabi rin ni San Judas, sa Judas mo binasa, sa Judas ko rin babasahin. Ang mga ito, sabi niya, gaya ng mga batong natatago sa piging ng inyong pag-iibigan kung sila'y nakikipagpiging sa inyo, mga pastor na walang takot, nagpapasabsab sa kanilang sarili, mga alapap na walang tubig na tinatangay ng hangin, mga pulong kahit sa taginaw na walang bunga, makalawang namatay. Binunot pati ugat. May dalawang kamatayan tinutukoy dyan Yung unang apoy sa Sodoma at yung susunod na apoy doon sa palusang walang hanggan. Ibig po ninyong sabihin, Ginoong Soriano, yung apoy na dinanas sa Sodom at Gomorrah, hindi po apoy na walang hanggan nyo. Sinagot ko na nga Walang hanggan o hindi walang hanggan? Sinagot ko na nga walang hanggan in the sense na maparurusahan pa sila sa apoy sa dagat-dagatang apoy. Yun po bang walang hanggang apoy sa Judas na dinanas sa Sodom at Gomorrah? Yun po bang literal na apoy o spiritual na apoy? Yung apoy na walang hanggang apoy na sinasabi sa Mateo. Ikaw muna, wag mo akong disiplinahin. Hindi. Ikaw na kaya sumagot ng tanong. Hindi. Pinutuloy ko po ang pagsagot. Wala nang pepe-edis ako Pepe-edis ako, wag pakialaman. Ibang talata Wag binabanggit. pakialaman. Umiiwas ka kayo. Ako umiiwas. Sumasagot ka ako. Hindi ako makatapos. Hindi ako makatapos. Kasi yung sinasabi ni San Judas na walang hanggang apoy, Literal ho ba yun? yun continuous na apoy. Literal nga ho ba yun? Apoy yun hanggang sa pagdagat-dagatang apoy. Literal. Kung ano ba yung apoy sa dagat-dagatang apoy Yun. Yung Oo, apoy yun na ang dagat-dagatang apoy. Yung apoy papunta sa dagat-dagatang apoy, kasama yun. Kasi alam mo kapatid, para maintindihan mo. Ito po, naintindihan ko na. Sandali lang. Iba kasi yung apoy natin ngayon at iba yung apoy sa dagat-dagatang apoy. Ito susunod na tanong po. Kasi yung apoy ngayon, halimbawa lang ng pagkakilala ng susunod na klase pa ng apoy. Susunod na tanong po. Sabi nyo, yung apoy na walang hanggan sa Sodom at Gomorrah, magpapatuloy hanggang sa dagat-dagatang apoy. Di ngayon po, umaapoy sa Sodom at Gomorrah. Kung maituturo mo sa akin ngayon ang Sodom at Gomorrah. Sandali! Ito, ito sagot ko. Kung maituturo mo sa akin ngayon ang Sodom at Gomorrah. Hindi, ayon kasi sa Biblia, ang Sodom at Gomorrah ginunaw ng Diyos.
Ayan. Ate mo na. Ipakta mo na. Ingay. At sa doon Gomora, ginunaw ng Diyos. Pag ginunaw, lumubog na yon, lumubog na. Alam nyo, ang lupa sa ilalim, puro apoy. Tama. Yun ang sagot ko. Hindi hanggang ngayon nga, may literal na apoy sa Sodom at Gomora. Natural! 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 Bakit? Sapagkat ang Sodom at Gomora lumubog na. Ang ilalim ng lupa, ngayon po'y may apoy. Ayan. Ngayon, para mapatunayan yung hindi tama sinasabi ko, turo mo sa akin kung asa ng Sodom at Gomora. Paano ninyo nalaman na nag-aapoy sa ilalim ng Sodom at Gomora? Kung hindi nyo alam. Paano? Kung hindi nyo alam ang Sodom at Gomora, paano nyo alam na may apoy? Hindi po ba? Huli, ano? Susunod na tanong. Susunod na tanong. Ilan po? Susunod na tanong. Ilan po ba ang alam ninyong lupa? Pakahulugan ng salitang lupa sa Biblia. Kung lupa ang pag-uusapan, marami. Marami. Pero, isa lang ang lupa na susunugin. Ibig po ninyong sabihin, yun po mga balakyot na lupa, hindi susunugin yun. Walang mababasa sa Biblia ang balakyot na lupa. Yun po, ito. Yung tinutukoy ko po ang balakyot na lupa, yung mga taong masasama. Hindi po ba lilipin ng gusto? Basahin mo sa Biblia na yung balakyot na lupa, taong masasama. Basahin mo. Hindi po ba? Ginoong Soriano, nalilito na kayo. Kapag oras na pagtatanong. Ba't kayo nagtatanong? Susunod na tanong. Huwag ka muna magtalong! Hindi pa nagtatakot magtatanong ka na naman. Ano ka ba? Wala ka ba sa sarili mo? Wala ka sa sarili mo. Tumanong ka, hindi pa ako natatakot. Sinosolo mo, Mike. Ito, tanong ko. Ito ang sagot ko sa'yo. Ang kailangan ko, para sagutin ko yung tanong mo, basahin mo na yung mga tao masasama balakyot na lupa. Basahin mo. Pag nabasa mo. Ito. Mga kababayan, kayo. Pag nabasa niya, talo na ako. Sige. Susunod mo. Ginoong Soriano, yung mga membro nyo, medyo pakiawat lang. Pagapain yung mga membro nyo. Nakakahiya. Hindi tayo... Okay. Ito. Tatalong ka, wala sa Biblia. Maasahin ang tao na mali. May puso ninyo. Susunod na tanong. Wala balakyot na lupa sa Biblia. Wala. Susunod na tanong. Relax lang kayo, relax lang. Pinapayapa na. Mamaya ka, nagugulo ka nga eh. Mamaya ka. Sagutin mo na. Yung muna. Sasabihin mo kung wala naman sa business. Baka papayag nyo. Kailangan, basahin mo muna ngayon na yung tao, balakit na lupain sa Biblia. Nagpapasok ka ng isino. Bata muna, bata. Nakakaan yun. Kung ginagawa ba? Ako yung gagawin. Kung lahat ng miyembro mo, binago mo na pinaniwala mo yung balakit na lupa ay tao. Huwag mo itadamay itong sabang ito. Basahin mo muna bago may tanong sa akin. Medyo nagkakaroon lang ng konting kalituhan. Nagkakaroon ng konting kalituhan.
magtanong, hindi magpaliwanag. Oras na magtanong, hindi magpaliwanag. Kaya ito na ang tanong ko. Ang sabi niya kanina, sa Ecclesiastes 1:4, ang nakasulat doon ay mananatili, hindi mananatili. Ano raw ka moderator? Ha, basahin mo lang sa lupa ha. Oo, bahala moderator yun. Kasi tapos na yung 10 minutes, ano? Na mag-kayo sa kanya ngayon. Ngayon. Yan. Sige. Teka, balik ulit tayo sa... Aalisin muna yung ano, alis muna yung tao na sa likod. Pagtutulan yung pinagtutulusan yung asawit mo pagkabuhan. Alisin muna yung tension. At saka yung... Layo muna. Layo dyan yung Kaya magdala sa amin. Hindi kami manggugulo nito. Hindi tayo nagsasamo. Hindi tayo nagsasamo. Tahimik muna, tahimik. Tahimik muna. Awatin nyo naman. Tahimik muna. Hindi naman sila lumayan. So, ganito. Kaya, click lang. Para kasi kanina, no, may pinaliwanag, meron akong hiniling na ipaliwanag ni Mr. Soriano, yung tungkol doon sa apoy, saka yung sa eternal destruction. So, meron ditong conflict ngayon na, ano ba yung sinasabi na balaktot na ito? Babalikan natin yun, dahil yun ang nagkaroon ng tension eh. Doon tayo nagkaroon ng tension. So, ipaliwanag lang ng ano. Okay. Ganito po yan. Ganito po ang paliwanag. Wala pong oras ng paliwanag ko. Wala po akong sinasabing babasahin kong sitas letra per letra na ang lupa ay balakyot. Wala akong sinabi nun. Kayo magpatutunan yan. Kayo magpatunan yan kung may sinabi ko. Ngayon, kasi isang tanong lang yun eh. Itong oras na to, wala na sa inyo. So, yun ang nagkaroon ng, doon tayo nagkaroon ng tension eh. Medyo nakaakyat na ano. Nakagising siya. So, yun ang ano. Ipaliwanag lang yun. So, walang tanong ganito ha. Wala. Ganito po yan, ginawang moderator, ano. Tinanong ko si Ginoong Soriano, ayon sa inyong pagkaunawa, ilan ba ang alam ninyong kahulugan ng lupa sa Biblia? Ang sabi niya ho sa atin, marami. Pero isang lupa lang daw ang masusunog. Siyempre naman, ang lupang yun na tinutukoy niya, yung nasa tema, itong planetang tinutungtungan natin, yun lang ang lupang masusunog. Ngayon, sa stand naman po namin, ng mga saksi ni Jehovah, naniniwala rin po kami, katulad ni Ginoong Soriano, na maraming pakahulugan yung salitang lupa sa Biblia. At ang isa sa mga kahulugan ng lupa sa Biblia, ito'y maaring lumarawan sa sangkatauhan. Ngayon, dyan sa sangkatauhan na yan, may mga balakid dyan. Hindi lahat yan balakyot. Kaya kung meron ng mga balakid dyan sa loob ng sangkatauhan na yan, na tinutukoy at sinisimbolo rin sa Biblia na lupa, eh di meron ng balakid na lupa. Pero kung nasa pang letra, huwag niya ipabasahin, kayong magbasa. So, yun ang explanation ng balakid na lupa. Okay. Ayaw sa Biblia yung tema eh. Ayaw sa dagdag ng moderator. Mali. Nakikinig ako eh. Para kumukuha ka rin yun. Isa yung kasama. Natural may parte ito. Tagapakinig ako eh. Sandali. Hindi, sandali lang. So, malinaw na yung balakid na lupa. So, babalik ulit tayo. So, kanina tayo. So, pwede na po ako magtanong. Hindi, huwag ka magtatanong. Hindi pa tapos ang oras. Tapos na. So, sino yung kaninang 20 minutes ngayon? Kanya ba? Pangalawang hindi mo balik. Kanya. Pangalawang hindi. Ititindig na niya yung kanya. Pangalawang tindig na yan. Pakinggan natin, mga kasama.
O medyo ano lang tayo. Tagal nyo ng oras, ayusin mo na. Pakisynchronize yung oras. Oy, eksakto na yan. 35. Yan, lagay mo na ng... 55 yan, matatapos. O, sige na, tama na, 55. Okay. Alam po ninyo mga kaibigan namin naririto. Kami naparito hindi mo namin inaasahan na tayo ay magkakaroon ng konting kainitan o paggulo. Pagkat tayo pare-pareho nag-aaral ng Biblia, kailangan makita sa ating bunga ng Espiritu na kapayapaan. Dito ba? Mapapayapa ba tayo kung padadala tayo sa silakbo ng ating damdamin? Emosyon. Mag-iingat po tayo. Then, dito po sa aking paksa, kung inyo pong natatandaan kanina, tinanong ko po si Ginoong Soriano. Kasi ang sabi niya kanina, kapag sinabing walang hanggang apoy, yung apoy doon ang walang hanggan. Yung apoy doon. Kaya pag meron daw tayong mabasa sa Biblia na walang hanggang apoy, yung apoy na literal, yung nakakasunog, walang hanggan yun, hindi namamatay. Kaya ang tanong ko ganito kanina, gusto ko i-diin to kasi ito magandang punto to. Sa Judas 6, ito po ang sinasabi sa atin. Tandaan nyo, sabi ni Ginoong Soriano, kapag apoy daw, na walang hanggan. Islipok na tanglang po yun. I'm sorry po. Okay, walang puntos doon. Walang puntos doon. Basahin natin, ano? Tandaan nyo, sabi ni Ginoong Soriano. Sorry ho. Pag sinabing walang hanggang apoy, literal na apoy na walang hanggang, di namamatay. Ito binasa ko sa Judas 7. Gayon din ang Sodoma at Gomora at ang mga bayang nasa palibot ng mga ito dahil sa pagkabuyo, sa pakikiapid at sa pagsunod sa ibang laman ay inilagay na pinakahalimbawa na sila'y nagbabata ng parusang apoy na walang hanggan. May nabasa po ba tayong apoy na walang hanggan? Meron. Ano paliwanag ni Ginoong Soriano kapag sinabi apoy na walang hanggan? Literal na nag-aapoy, hindi namamatay. Sabi rito sa talata, sa Sodoma at Gomora, dumata sila ng apoy na walang hanggan. Kaya yung Sodoma at Gomora ba hanggang sa ngayon nag-aapoy? Sabi niya, ito yung nag-aapoy hanggang sa naghatang apoy. Patuloy na nag-aapoy Kaya ang tanong ko, ibig nyo sabihin ngayon may apoy sa Sodoma at Gomora. Sabi niya, pakita mo sa akin Sodoma at Gomora. Nagtataka naman ako, hindi pala niya alam ang Sodoma at Gomora. Paano niya nalamang may apoy sa ilalim ng tubig? Kaya ang itatanong ko sana, paano niya mapapatunayan sa amin may apoy ngayon sa ilalim ng tubig? Ibig sabihin, alam niyo. Ipakita niyo sa amin yan, patunayan niyo. Kasi kung wala kayong may pakita, hindi nga literal na apoy na walang hanggan ang tinutukoy dito. Yun po ang gusto namin i-diin po sa inyo. Wala pong ganun na mababasa sa kasaysayan. Ang mga archaeology, wala ang mababasa kayo na pinatunayan nilang sa lugar ng Sodoma at Gomora may apoy sa ilalim ng tubig. Sa ilalim ng lupa. Paano po yun? Kaya mag-iingat po tayo sa ating pagpapaliwanag. Ngayon, eto. Tatanong ko pa ko sana kay Ginoong Soriano. Yung sinasabi niya, yung pinagdidiinan niyang mananatili. Nananatili. Yan, medyo dyan nagpatawa no? Effective naman yung patawa, nagtawa na. Nananatili ba o nananatili ang nakasulat sa Ecclesiastes 1:4? Sa pagbasa ko, kahit i-rewind nyo sa tape, ang pagbasa ko nananatili. Ngayon, ang point ni Ginoong Soriano, yung iba raw kapatid namin, ang pagbasa yung mananatili. Kaya dinadaya daw namin ang Biblia. Masama mong pagbibintang yan, Ginoong Soriano. Bagaman maaaring may makabasa sa amin, membro na mananatili, maaaring slip of the tongue lang yun. Kaya kanina, ang pagkakabigtas ko yung nananatili. Ang problema po, mga kapatid na nasa kaibigan. All time, Rewind natin kasi. Ang nakasulat dito, mananatili. So, ito ang pinag-uusapan. So, hindi yung nananatili. Wala naman kayo. Ngayon,
Yan lang. Sandali lang, ano nyo ang time? Maraming... Gusto ko lang malutas dito, Mr. Moderator. Narinig ko, sabi mo, mananatili. Babasahin mo sa Biblia. Ngayon, hinahamon kita ng mga ginoong usapan. Kung i-rewind natin ang tape na ito, at mapatunayan kung ang sinabi mo ay mananatili at hindi nananatili. Nanloloko ka, tigil na natin to. Ito po, Ginoong Soriano. Ginoong Soriano, hindi pa ako tapos. Ito, Ginoong Soriano, ha. Mawalang galang na po sa inyo. Kaya yung sinabi ko, kundi yung binasa ko. Sinabi ko. Baliwala na ito, Mr. Moderator. Hindi. Hindi na dapat. Ginoong Soriano, gusto niyo bang manatili pa itong pag-uusap na ito? Eh kasi pag alolokohin mo na kami, ayoko lang makipag-usap sa'yo. Hindi Ayaw ah. kanina sa tape. Ito ha, uulit ko. Hindi pa ako tapos Inuulit magsalita. ko mga kababayan. Kaya ako humingi ng dispensa sa Mr. Moderator. Ang sabi niya kanina, ito isinulat ko eh. Ang sabi niya, mayroon daw mababasa na ang lupa ay mananatili magpakailanman. Nilagyan ko pa ho ng ano, Mr. Moderator. Okay. Hindi po yan ang Ang pinunto niyo. binasa niya, yung ulo 4, nananatili. Kaya mali doon sa... Yan. Ito, kaya nga po. Eh, nanloloko ka na, magre-relax pa kami. Sandali lang oh, yung ating puso. Emosyon nyo, tama na. Nakakawa kayo. Ito. Sandali lang. Makinig po tayo. Ano lang, maging mapayapa tayo. Okay. Ito pa ang sabi ko. Maaaring yung ilan sa amin ay mabasa, nananatili o mananatili, slip of the tongue. Na imperfectness naman yun eh. Hindi tayo imperfectness. Sign of imperfectness. Ngayon, ito po ang sabi ko. Ang mahirap ay yung pinapatol natin yung pagbasa sa talata. Yun ang mahirap. Bakit? Ito, babasahin natin Ecclesiastes 1:4 ulit. Sino ang mabigat na may ginawang pagkakamali hinggil sa puntong ito, sa tekstong ito? Basahin natin. Ang sabi rito, isang sali ng lahi ay yumayain at ibang sali ng lahi ay dumarating. Ngunit ang lupa ay nananatili. Eh si Ginoong Soriano, hanggang doon lang sasalitang nananatili, binatigos na, nananatili. Doon na, hindi tinuloy ang pagbasa. Ang tanong ito, kaya mananatili lang, kaya nananatili, hanggang kailan? Ang tanong, yun ang tanong, itutuloy natin, magpakailanman. Ang masama, yung pinapotol natin yung talata, nagiging manemetal tayo niyan. Sabi nga ni Kabularan eh, maigi para maging barbero tayo. Imbis na maging nangangaral. Kaya mananatili, ang punto magpakailanman niya. Yan ang ibig sabihin dyan ng mga alagad ng Diyos. Kaya wala problema dyan eh, kayo naman. Ngayon, Tanong mo sa kuto na ito. ano? Tumutulog na. Nadagdagan lang ng 2 minutes dahil 2 minutes lang naman. Ngayon, namang ang amin pong napagkasundoan ni Ginoong Soriano, eh yung tawag dito, combined topic. Pwede ako magbuwan, pwede ako magtayo. Eh, hindi ko naman uubusin yung oras ko sa pagbubuwan. No. Eh, ito po ang stand ng mga Jehovah's Witness. Kung bakit kami ay naniniwala na ang lupa ito ay hindi wawakasan ng Diyos. Ito ay mananatili. Ano ang patutuo ng sinasabi ng Biblia? Kasi po, ayon sa Genesis